So hi guys, ito pala yung area, yung palabas na sa area kung saan kami nakatira, kung saan nag-rent yung amo ko. Pero until January or February na lang kami dito. And binidyohan ko na lang para din may makita din akong memories kung saan ito Cluster JK. Yan sa yan, security guard yan, yung labasan at saka ayan, may roundabout. Diyan ako naglalakad minsan, malawak, may mga kawayan. Yan, roundabout, papunta ng Spines area, doon sa loob Spines. Yung area dyan ako nagtambay minsan dati kasi malamig-lamig. So yun, Spines, malapit lang sa area ng Spines. Yan, about palakad na papunta ng ayun sa dulo, palakad ka pa paakyat doon, punta ng bus stop sa Kayan kung saan papunta palabasan. Tsaka ito area malawak, dito pwede ka maglakad-lakad, exercise. Ayan, maganda talaga dito, malawak. So, papunta tayo sa bus stop doon. Alas 10 na ngayon, guys. Malamig-lamig na ang hangin. Actually, pag alas 10, hindi kayang lakarin tuwing August, July, June, ganun. Pero ngayon, September, mids na, okay na siya. Ayan. Ayan. May naglalakad na rin. Papunta sila sa bus stop. So nagdala ako ng payong in case mainit, pero okay naman, carry lang. Ayan ang park kung saan kami lagi nung pandemic. Sa loob may basketball court, may soccer field court, may volleyball court. Pero ngayon kasi hindi pa maganda magtambay sa park dahil mainit-init pa talaga. Yan, mga flat, mga apartment, tapos dyan, kabahayan. Ayan, mga bahay dito. Ayan. So pupunta tayo sa Lulo, kung saan pwede tayo magtambay, kakain, may wifi na din doon. May construction, ayan, sana dadaan ako dyan, kaso may construction, nag-construct ng building, tsaka mahirap daanan. Kaya dito tayo sa center aisle, ayan, kabila, sa gitna tayo, may din siya, pwede lakaran, ayan. So safe naman kahit dito maglakad. Ayan. Hi guys, hi everyone. Oo nga pala kanina naglakad ako. Yun ang pala yung bahay na area kung saan ako nakatira, Silicon. Pero until siguro January lang kami doon, binidyohan ko na yung area at saka yun, para memories na rin. Pag nakalipat na kami kasi nagmahal na yung mga renta. Nagrenta lang kasi kami inong amo ko. Oo.
So, dumiretso na ako dito. Pagdating ko sa bus stop, mainit talaga. Hindi na ako naka-video. Nagpunas na lang ako ng sarili ko kasi pawis na pawis talaga ako kanina. Although may payong ako. At saka kanina sa bus na abutan ko sa Ate Angie, nagsabay kami kanina sa bus papunta dito sa tawag dito is Lulu Silicon Central. Ayan si Ate Angie. Ayan si Delia. Si Ate Angie naman natulog, ayan. So yun na nga guys, gumawa lang ako ng content para yung goal ko pala, kasi 42 na ako ngayon, no? 13 years na akong OFW. To 1 year sa Singapore, tapos sa Kuwait, 2 years, tapos dito sa Dubai, 10 years na. So, bala ko mag for good at age of 58 o 55. Well, in God's will talaga, no? Kasi ngayon may pinapaaral pa ako, tsaka wala pa akong savings, wala pa akong bahay, wala pa akong lupa. Wala pa talaga. Pag tuwing nauwi ako, doon ako kina mama. Andoon rin yung isa kong anak ngayon, yung isa sa biyanan ko. So, mahirap talaga bilang OFW na nag-iisa kang kumakayod. Lalo na pag hindi ka marunong magdisiplina sa sarili. Tulad nito, maraming temptations around. Pagkain, mga damit, sales. So, nung nag-church ako, tinuturuan kami paano mag-ipon. Hindi ka, talagang iiwas ka sa temptations. Close your eyes pag mayroong sales. Lalo na pag hindi mo naman kailangan. So, pag kailangan, yung pagsahod yun, binibili ko yun. Pero pag wala, talagang nagbabaon ako guys. O kanina, dumiretso ako dito. Kumain na kami ng breakfast at saka lunch. Kasama na yun kasi alas 11 na yun. So, ang goal ko sa buhay, makapag-ipon ako matapos yung mga ginagawa ko, yung mga commitment ko. Para pag one day, pag uuwi, mag-decide na ako, pagod na yung katawang lupa ko, may mapagkunan ako ng pagkain ko or kahit ano. Basta kasi sa Pinas, hindi naman na tayo makapagtrabaho uli kasi matanda na tayo, may edad na. So, yung goal ko sa buhay, yung SSX ko, pinabayaran ko na talaga yun. Although I'm 42 years old. So, pagka goal ko is pang 55, tapos na siya. Tapos yung commitment ko na kailangan mag-ipon para sa kinabukasan ko rin. Kasi yung anak ko, yung isa na tapos na. Siguro, ayaw na niya mag-OFW, ayaw niya mag-abroad, okay na rin yun para sa akin, para magkasama na rin kami kasi dalawa lang ang anak ko. Pag uwi ko, pag nasa abroad yung isa, mamimiss ko rin siya, parang wala din. So gusto ko, hindi na sila aalis ng bansa para pag uwi ko, magkasama-kasama na kami. Yung isa nag-aaral pa, may 6 years pa ako sa kanya, kung makapasa man siya. So in God's, pinag-pray ko lang sila. Yun lang talaga ang goal natin sa buhay bilang OFW, na dapat pag-ipunan natin yung kinabukasan natin kasi hindi naman tayo habang buhay na malakas dito. Darating yung panahon, masakit na yung tuhod, yung likod, yung katawang lupa, nagre-wrinkles na tayo kasi yun na, nagkaedad na rin tayo. Ganun naman talaga eh. We are at the age of middle age, bali adulthood. Ilang years, malapit na rin mag-senior citizens, no? So, yun lang ang goal ko sa buhay. Pag OFW, kaya na magdisiplina sa sarili, yung hindi tayo gastos doon, gastos dito. Ang pera sa Pinas, ang pera dito, may kikitain tayo dahil may sahod. Pero pagdating mo ng Pinas, ang hirap doon kasi lahat, pagkain, lahat binibili. Buti na lang, pwera na lang kung may, may lupa, pwede ka magtanim doon ng makakain. Although kahit meron pa tayo niyan, kailangan pa rin natin na kumakayod, kailangan pa rin natin na bumibili ng mga groceries, yung personal na mga pangangailangan sa araw-araw, at saka yung gamot natin, yung mga supplement natin, kasi nga tumatanda na tayo. Hindi naman sa habang panahon, ganito tayo, yung active tayo. So, yun lang guys, maipayo ko sa mga OFW, kasi yung kadalasan sa mga YouTubers, gagaya ko na mga OFW din. So, thank you guys for watching. Yun lang ang payo ko sa ating mabuhay tayong lahat. Thank you for watching. Today's vlog lang po ito. So, ito yung food court kung saan ako nagtambay. At saka ito malawak din dito. May wifi. At saka malamig na rin. Dito na rin ako kumakain. Kasi may mga upuan naman. At saka okay lang din naman.
So thank you for watching everyone.